Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol dito sa komento ni ka-crypto rito. Kung saan ang sabi po niya rito ay kapag bull run ay ano po ba ang magandang gawin? Ang i-trade or i-hold ang ating mga crypto assets hanggang sa taong 2025? Kaya yan po ang kanyang tanong dito. Pero bago ko po sagutin ang katanungan na ito ni ka-crypto base po sa aking sariling opinyon, ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. At ayan, ang gusto pong malaman dito ni ka-crypto, yan, pagsapit po ng bull run. Yan, ano nga ba ang mas maganda nating gawin? Ang mag-trade or i-hold yung ating crypto assets, yan, hanggang taong 2025, yan, para kumita ng mas malaki. Kaya yan po yung kanyang gustong malaman dito. Ngayon, sa mga hindi po nakakaalam, ang taong 2025 ay marami po kasing nagsasabing mga crypto experts. Yan, nasa taong 2025 ay dito po magaganap ang peak season. Yan, kung pag sinabi po nating peak season ay dito po magtatala or magre-record ang mga cryptocurrencies ng kanilang mga pinakamataas na presyo, or yan po yung tinatawag nilang all-time high na presyo. Kaya yan, sila po ay inaasahan, ang mga cryptocurrencies ay inaasahan po na babasagin nila yung kanilang mga previous all-time highs, at ang mga ito ay magtatala ng kanilang panibagong mas mataas na presyo or all-time high na mga presyo. Kaya yan po ang matinding kaganapan sa taong 2025 na inaasahan po ng karamihan. Ngayon ay ang gustong malaman dito ni ka-crypto ay paano kumita ng mas malaki, yan, pagsapit ng taong ito. Yan, mas kikita ba tayo ng malaki sa pamamagitan ng pag-trade or sa pag-hold ng ating mga crypto currency na asset? Kaya ayan, ngayon ang aking kasagutan naman po rito, batay po sa aking sariling opinion, ay nakadepende po yan sa ating kakayahan or sa ating skills. Yan, kung tayo po ay isang magaling na trader, ay masasabi ko pong mas malaki po ang pwede nating kitain kung tayo ay kapag ito ay iti-trade natin. Pero syempre, yan ay dapat na magaling po tayong trader. Pag sinabi po nating tayo isang magaling na trader, alam po natin kung saan po tayo papasok at alam din natin kung kailan po tayo magti-take profit. Kaya yan po ang kakayahan ng isang magaling na trader. Pero pag laging mali naman, mali yung ating pasok, yung ating entry, ay syempre mas malaki yung pwedeng kitain ng mga nag-hold lang, yung mga nag-hold na lamang. Kaya ayan, yan po ang kanilang pagkakaiba. Yung pag-hold ay syempre ay hindi mo kailangan na magkaroon ng isang napakagaling or bihasang trading skill. Hold lamang yan. Kaya yan, at ito po ay kaya yung pag-hold ay ito po ang siyang rini-recommend para sa mga hindi po talaga magaling mag-trade, lalong-lalo na sa mga beginners or mga nag-uumpisa pa lamang. Kaya ayan, mas maganda po ang mag-hold. Kaya ayan, pero pagdating po sa akin ay mas maganda po yung dalawa. Yan, pero yan ay dapat na meron ka na rin kakayahang mag-trade. Yan, mag-hold ka tapos sabayan mo ng pagti-trade. Kaya yan po yung pinakamagandang gawin. Kaya yan, at saka bull run naman po ito. Kaya maski tumataas ito, ay syempre laging kung pag nagti-trade po tayo ay laging long. Yan, long entry position yung dapat po nating bubuksan dito. Wag po tayo magbubukas ng short entry position. Kapag bull run ay laging long entry position yung bubuksan lamang natin. Kapag bearish naman, ayan, ay syempre
short lang yung ating bubuksan. Kaya ganyan lamang po, dapat alam natin yung mga bagay na ganyan kung tayo ay isang trader. Kaya ayan po ulit, alin nga ba ang mas magandang gawin pag-trade or pag-hold ng ating crypto asset hanggang taong 2025 ay depende po yan sa ating kakayahan. Ayan, kung magaling po tayong pag-trade ay ayan, mag-trade tayo tapos sabayan na rin po natin ng pag-hold. Kasi yung sa akin ay yung kinikita ko na rin po sa pag-trade ay binibili ko na rin po yan ng aking mga crypto assets. Yan, para palakihin yung aking holdings. Kaya dalawa po talaga yung aking pinagsasabay ko po talaga. Pero yung mga hindi po magaling mag-trade ay mas maganda ay yan, yung holdings, no choice kundi mag-hold na lang. Kaya ayan, pagsapit po ng taong 2025 ay ayan, yung mga nagho-hold, pagsapit po ng taong 2025 ay yan, timingan na lamang po natin yung tamang exit natin dito sa taong 2025. Ayan, at syempre may mga crypto experts naman dyan. Maging ako ay maglalabas na rin po ako ng exit natin. Yan, sa mga sumusunod po sa akin, sumusunod sa aking lalong-lalo na sa pag-i-spot trading. Mahirap po kasing yung pagti-trade, yan, or pagti-trade sa futures or derivatives ay kailangan po kasi na naka-live po tayo para on the spot po na nasusundan ninyo yung aking ginagawa. Kaya mahirap pong maglabas ng mga pagdating kaya yung aking kaya yung pwede lamang po natin gawin ay yung sa spot trading dito. Kaya yan po ulit ang aking mas kasagutan dito sa katanungan ni Ka-Crypto rito. Trade ba or hold hanggang taong 2025? Yan po ay masasabi ko ay yan po ay nakadepende sa iyong kakayahan. Kung magaling kang mag-trade ay mas maganda ay trade at saka pag-hold, pagsabayin mo na lamang. Pero kung hindi ka magaling mag-trade ay mag-hold ka na lamang. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siya magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood, ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.